Mga ka-crypto, may matindi po tayong balita ngayong taong 2025 sapagkat sa loob lamang ng 6 na buwan or 6 months ay nag-surge po ng 2,260% ang halaga ng tokenized real-world assets or RWAs sa loob ng XRP Ledger. Mula po sa dating $5 million, umakyat po ito sa mahigit $118 million. Ibig sabihin, parami na ng parami ang malalaking institution na nag-i-invest ngayon kay XRP. Hindi na lang sa XRP ang pambayad ng mabilis at mura. Ngayon ay isa na rin po siyang matibay na platform para sa real-world assets tulad po ng US Treasuries, real estate at saka stable coins. Kaya kung bago ka pa lamang po sa crypto o matagal nang nag-aabang kung kailan lalakas sa XRP, ay ito na po yun. At yan ang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan mga ka-crypto, hindi lamang po basta hype ang pag-angat ni XRP. Ang dahilan po ng 2,260% na pagtaas ng tokenized RWAs ay ang lumalaking tiwala ng mga institution tulad po ng mga bangko, remittance companies at saka digital asset platforms. Sa loob po ng XRP Ledger, kayang i-tokenize ang mga real-world assets gaya po ng bahay, lupa at saka bonds. Ibig sabihin ay pwede pong gawing digital ang mga ito at madaling ma-trade or maipasa kahit saan sa mundo. Ang dati pong $5 million na halaga nitong January 2025, ngayon ay lampas na po sa $118 million. Kaya yan, sobrang laki ng kanyang naging paglago. 5 to 118. Yan. Ngayon ay hindi lamang po RWAs ang lumalakas, pati mga DeFi. Ayan, maging mga DeFi ay pinasok na rin ni XRP. Ang total value lock or TVL sa XRPL, ayan, ng DeFi ay umakyat na po ng 57%. Mula po sa $55 million hanggang $86.66 million. Ibig sabihin, mas marami na ang naglalagay ng pondo sa mga decentralized protocols sa XRP network. Bukod pa dyan ay bumibilis at dumadami rin ang mga transaction. Umaabot na po sa average na 1.77 million transactions kada araw. At ang transaction fee halos libre, nasa 4 zero digits 37 lamang. Ngayong taon ay pinalakas ng XRP Ledger ang kanilang stablecoin ecosystem. May bago pong stablecoin na RLUSD na ngayon ay may market cap na $65 million. Kasama rin dito si USDC na pagmamay-ari naman ng Circle. Ang mga stablecoins na ito ay ginagamit na ng mga negosyo at institution para sa mabilis, borderless at saka stable na bayarin. Nakikita natin na si XRP dati puro bayad lang. Ngayon ay naging financial infrastructure na rin po siya. Ayan, isa po sa mga dahilan kung bakit solid ang kumpiyansa sa XRPL ay dahil sa network nito. Mayroong mahigit 900 nodes. Yan, 900 nodes sa buong mundo at mahigit 170 po dito ay validator nodes. Si Ripple mismo, halos 1% lang ang kanilang kontrolado. Kaya decentralized pa rin siya kahit sinimulan ng kumpanya. Kaya po niyang magproseso ng mahigit 1,000 transactions kada segundo at less than 1 cent ang bayad kada transaction. Kaya sa laki ng demand ng mga kumpanya, kayang-kaya ng XRPL ang trabaho. At ayan, si Ripple mismo ay agresibo ang kanyang global expansion. Sa UAE, nakuha na nila ang lisensya mula sa DFSA. Kaya pwede na po silang pumasok sa $400 billion na trade market. May partnership sila kay Zan Bank at MamoPay
para sa cross-border payments. Sa Dubai naman, nakipagtulungan sila sa Control Alt para i-tokenize ang mga titulo ng lupa. Oo, pati real estate, tinotokenize na ngayon. Sa Europe naman, kasama na nila ang DZ Bank, BBVA Switzerland, Decabank, at Societe Generale, Generale sa stablecoin at custody services. Ayan. Hindi lamang po sa Middle East at Europe ang target. Dito naman po sa Asia ay may partnership si Ripple sa Straits ng Singapore at BDAX ng Korea. Sa South America naman ay si Mercado Bitcoin ay may $200 million na tokenization plans kasama si XRP Ledger. Ipinapakita nito na ang XRPL ay gustong maging backbone or pundasyon ng buong digital asset system ng mga institution. Noong una, si XRP po ay kilala bilang digital coin na ginagamit lang sa mabilis at saka murang bayarin. Pero ngayon ay ibang-iba na po siya. Sa mahigit 3.3 billion transactions na kanyang naiproseso mula umpisa, napatunayan ng XRP Ledger ay matibay po ito. Pinagkakatiwalaan na siya para sa tokenized assets, stable coins, at decentralized finance. Hindi na lang po siya alternatibo or alternative. Unti-unti na po siyang nagiging pangunahing choice ng mga institutions. At ayan, sa kabuuan ay kung isa ka pong baguhan dito sa mundo ng crypto, ang tanong mo siguro ay may potential pa ba ito para sa akin? At ang sagot po sa katanungan na yan ay oo naman. Dahil habang nagsisimula pa lang ang paglipat ng mga real-world assets papunta sa blockchain, gaya po ng XRP Ledger, may malaking posibilidad na tumaas palalo ang value ng mga coin na involved dito. Kaya habang maaga, aralin po natin ang XRP Ledger. Pwede ka pong mag-observe muna, gumamit ng test wallets, at intindihin kung paano po gumagana ang tokenization. Hindi mo kailangang maging expert agad, pero kailangan na maging updated ka palagi. At lagi pong tandaan, hindi porket tumataas ang presyo ay pasok na agad. Dito po sa crypto, ang tunay na lakas ay nasa kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.